Kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga kabayan. Ito pong pinahayag na naman po ng abogado po ng tinatawag po natin na yung ICC, yung International Communist Court mga tambay na tinatawag po. Ito po ay korte po ng mga komunista daw umano. At ito po, ang tagapagsalita po nila mga tambay ay ito po si Conti. Ano po sinasabi ni Conti? Ay posible daw po na isusunod na raw po si Senator Bato at si Senator Bongo, mga bayan. Alam naman po natin yan. Kasi ngayon po ay magkakasabwat na po lahat ng mga demonyo sa ating bansa. Magkakasabwat na po umano mga kaliwa. Ang gobyerno umano ay magkakasabwat na po. Kaya po layunin po naman talaga nila yan. Dahil nga po, takot na takot po sila na makabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte. Hindi po ba? Dahil siyempre po ang lumalaban po kasi sa kasamaan at sa mga demonyong politiko at mga demonyong makakaliwa ay ang pamilya Duterte at mga kaalyado nito. Ganun po talaga. Di po ba? Yung mga galit na galit sa mga Duterte, yan po ang kalaban mga kabayan ng mga Duterte. Yung sinasabing mga demonyo sa ating bansa umano. Pakinggan po natin ito pong isa na tagapagsalita na po yata ito. At mukhang ito po yata ang sinusunod ng ICC. Itong demonyo umano na ito ng makakaliwa. Pakinggan po natin. Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Bukod sa kanila, 8 pa raw na individual ang posibleng haina ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokang. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Matatandaan kamakailan lang ng paputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umunoy arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Pero nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umunoy warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Ang kaso, magmula ng pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila nusyo na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him, baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukha. Yan po mga tambay. Grabe no? Grabe po mga tambay. Yan po. Ganyan pong klase sila mga tambay. At gustong gusto po ng media yan. Mga kabayan, yun nga yung sinasabi natin. Ang kalaban po ng mga Duterte ay ang masasamang tao, mga makakaliwa, mga pulburon lord, mga nagpupulburon na ayaw magbago, mga magnanakaw ng mga politiko, mga oligarkiya hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yan po ang kalaban ng mga Duterte. Kaya nga po, ang mga Duterte lang po ang lumalaban po sa mga demonyo sa ating bansa. Nakita nyo po kawalang hiya itong mga tao ito. Kung ganyan po pala ang nangyayari sa ating bansa, isara na po natin ang korte natin. Isara na po natin ang Korte Suprema. Wala naman po palang silbi yan. Wala naman palang silbi ang ating korte. Wala po bang lumilitis ng human rights sa ating bansa? Wala po bang human rights na lumilitis kung halimbawa yan ang sinasabi nila? Sige nga. Kung yung mismong International Criminal Court na tinatawag na International Communist Court na tinatawag po mga tambay, wala kang makuhang human rights dyan eh. Di ba? Binibigyan po ba nila ng human rights si dating Pangulong Duterte? Hindi po ba ginigipit nga nila kahit po napakarami ng sakit? At hindi naman po makakatakas yan. Dahil una-una, sila magtatalaga kung saan bansa nila o pananatiliin lang nila sa Netherlands. Pwede po sa Netherlands yan lumabas. At doon po sa sinatawag na hospital arrest, pwede po yan. Naka-hospital arrest ka lang sa Netherlands. Pero ganyan po katindi ang panggigipit. Yan tinatawag po na, yan daw po ay korte daw po ng human rights. Pero hindi naman po nagbibigay ng human rights sa dating Pangulo. At ang nakapagtataka mga ubayan, meron po tayong korte. Nandiyan po ang Korte Suprema. Pero ang mga demonyong ito ay nakadepende lang po sa ICC. Kaya nga po wala nang kwenta po ang ating gobyerno eh. Mga bayan, wala na rin pong kwenta ang ating judicial. At wala na rin pong kwenta ang ating soberenya. May soberenya ba ang ating bansa o ipinamigay na nila sa ICC ang soberenya natin? Wala na po tayong kalayaan. At ang napagtataka mga tambay, ito sa mga demonyong ito. Pagka po pamilya Duterte at kaalyado ng mga Duterte, kailangan pong dalhin sa Netherlands at doon politisin. Pero pagdating po sa mga magnanakaw na kaalyado nila at magmula po doon sa ulo ng pagnanakaw, kailangan pong bigyan ng due process sa ating bansa. Nakita niyo po kawalang yan at kademonyohan ng mga ito. Pagka po sa pamilya Duterte at kaalyado ng Duterte, didiretso muna sa ICC.
iaalis mo na sa bansang Pilipinas nang hindi na makabalik. Hindi po ba mga demonyo talaga yung mga hayop na yan? Samantalang yung magnanakaw sa atin ngayon, ilang buwan na, wala pang nakukulong, wala pa silang nabibigyan man lang na katarungan doon sa ninakaw ng pera na galing po sa buwis natin at sa mga inutang nila na tayo pa rin na magbabayad at sa mga niwalang yan nila, pati ang ginto sa Central Bank at pati ang contribute sa PhilHealth. Wala man lang pong nadadala sa ICC, yung mga hayop na yan. Kaya po walang kakwenta-kwenta na po yata talaga ang ating hustisya. At pinapayagan pa yata yan ng Korte Suprema na merong Pilipino na katulad ng dating Pangulo at meron pa raw susunod at marami pa raw yan, mahigit 8 pa raw yan. Dadagdagan pa nila ng dadagdagan dahil ang sinusunod yata ng ICC ay itong mga demonyong makakaliwa sa pangunguna ni Conti. Umano, yan yata ang sinusunod ng ICC. At sinusunod din ng ICC yung mga nagpapakademonyong media sa ating bansa dahil yan po ang kinukuhanan din ng ICC na sinasabing witness. Ibang klase po sila. Ang kinukuhanan po nila ng witness o magpapatotoo sa ginawa ni dating Pangulong Duterte, media at makakaliwa. Kaya nga po nagpakademonyo na po ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Nakita niyo po. Tapos kukundinahin mo ngayon si Bato. Hindi na nga umiiral ang hustisya sa ating bansa. Bigla mo na lang kukunin at idadalhin sa Villamor Air Base at wala ng proseso ng judicial sa ating bansa. Ililipad na nila na napakabilis. Bakit hindi mo poprotektahan ang sarili mo sa mga demonyong ito? Wala naman, hindi naman sila marunong gumamit ng proseso ng batas. Wala naman due process pagdating sa kaalyado ng Duterte. At lalo-lalo walang due process sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Bakit hindi mo poprotektahan? Isa kang senador, halal ka ng bayan. Hindi po ba? Wala ka namang proteksyon na kukuha sa gobyerno. At yung mismong gobyerno pa magsesend sa'yo na para itapong ka. At hindi ka na ibalik sa bansa. Hindi po ba mga kademonyo nitong mga hayop na ito? Sanay na sanay po mag-bend the law. Kaya nga tinatawag na bend the law. Break the law. Justice delete. Di ba? Justice deny. Di ba? Justice delayed. Ganyan po nakita natin sa kanila. Pag po sa kalaban nila, ang batas ay napakabilis. Di ba? Napakabilis po nilang hatulan. Napakabilis. Pag naman po sa kanila ang issue ng korupsyon, napakatagal naman po ng batas. May prosesong sinusunod. Nakita nyo po? At gumagamit din naman po sila ng batas na mabilis. Mga bayan, mabilis po silang maabsuelto. Katulad po nung anak ni Boying, wala pang 3 buwan, absuelto na. Illegal na damo, high grade, mga kaubayan. Ganyan po katindi itong mga kademonyo nito. Kaya ngayon, nagmamalaki na naman po itong si Conti ng makakaliwa na talagang ito po ay nagtatrabaho na po sa ICC dahil nga po sinasabi natin mga kaubayan, ang ICC daw po ay International Communist Court. Kaubayan. Kaya po ang mga nagtatrabaho dyan ay karamihan daw po ay mga komunista. Kaya nga po ang tinatawag po dyan sa korte niyan ay korte po, mga kaubayan, korte ng mga demonyo umano. Kaya po bawal po dyan. Bawal po mabubuting tao dyan. Pag po mabubuting tao at naglilingkod ka ng tama para protektahan mo ang iyong bansa, lalo-lalo po sa kasamaan, yari ka, ipatatapong ka rin sa korte nila. Kailangan kasi, mas gugustuhin po kasi nila ngayon, lalo-lalo po sa binagongang Pilipinas, mas pinoprotektahan po nila ang mga demonyo sa ating bansa. Mga nagpapakademonyo sa bisyo ng pulburon, nagpapakademonyo sa pagnanakaw sa pera ng bayan, nagpapakademonyo sa sobrang pamumulitika, at nagpapakademonyo na dinadaya ang mga buwis ng mga ito. Lalo-lalo ang mga oligarkiya umano. Hindi naman po lahat. May matitino naman. Hindi po ba? Kaya yan po mga tambay. Kaya si Senator Bato, tama po yung ginagawa nyo, Senator Bato. Mahirap po magtiwala sa mga demonyo. Wala po mga konsensya, mga hayop na yan. Kaya kailangan nyo po proteksyonan na inyong sarili. Dahil mismo po si dating Pangulong Duterte ay hindi po nila binigyan man lang kahit po gatiting na proseso o due process. Kaya po, talinuhan nyo. Katulad po ni Senator Go at Senator Bato, magpakatalino na po kayo. Mahirap pong kalaban ang mga demonyo, lalong-lalo kung binigyan mo pa ng kapangyarihan sa lupa ang mga hayop na yan umano. Kaya po mag-ingat-ingat po kayo, Senator Bato at Senator Go, dahil po gamit na gamit po ng mga demonyo ngayon ang mga taong yan umano. Sila po ang ginagamit po sa lupa ng mga demonyo para po maghasik ng kasamaan sa ating bansa umano. Ingat-ingat po tayo mga kabayan, napakahirap po magtiwala sa mga taong yan. Ang demonyo po ay sanay na sanay pong magbalat kayo mga kabayan. Yan po ay nagpapakabuti sa salita. Sanay na sanay po nilang gamitin ang salita para po sila ay maging mabuti at mabulaklak na salita. Pero ang kaloob-looban po niyan mga tambay ay kaya ka po niyan. Kaya kang gawan ng kasamaan. Lalo-lalo pag ikaw ay nakatalikod mga kabayan. Kaya kang saksakin yan mga taong yan. Yan po mga kabayan, tuwan-tuwa pa po. Ang isa pong abogado ng mga kaliwa umano, tuwan-tuwa pa. Proud na proud pa. Proud na proud pa ang mga kawalangian at kademonyo na ito na mayroong mga Pilipino na itinatapon po sa ibang bansa. Proud na proud pa po sila mga kabayan. Mas gusto po nila ang Pilipino ay itinatapon po sa ibang bansa. Yang ganyang klase pong Pilipino ang hindi na po dapat
manatili sa Pilipinas. Dahil sila po yung naglilingkod sa banyaga. Kaya nga po ang tawag natin dyan, mga nagpakahudas, nagpakatraidor, at nagpakademonyo na sila, mga kabayan. Dahil sa pera, kapangyarihan, at pulburon. Thank you po mga tambay. Sana gusto po na ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po mga tambay.